So guys, today, father, they bought a land for the first time and we will explore the land, okay? You come. Hi guys, magandang araw na naman sa inyo ngayon. Mahaba-haba na naman tong usapan. And it's okay for me guys kung dumaan man ito sa inyong newsfeed itong aking video. I don't wanna say it like I am vlogging or I'm doing it kinda. Pero sabi ko nga sa inyo yung pag-vlog kasi super dapat dedicated ka doon. So it's just only one of my coping mechanism to at least wipe my boredom. So kailangan mawala yun. Kaya paano magpa-fight back. So ngayon kung daraan man ito sa newsfeed nyo, please just like it. Even if you don't put bakas, kahit wala ka ng bakas dyan, it's okay. Well, anyway, ginagawa ko naman to just for myself. Kasi sabi ko na, while I am here in Thailand, I will make a lot of memories. You know, as soon as I leave Thailand, at least I would have something to reminisce, di ba? Pag nakita ko, maaalala ko na, I got to experience this kind of life in Thailand. So, maraming nagtatanong sa inyo na bakit daw yung parang yung lahat ng mga nagtatrabaho abroad or lalo na sa Thailand, especially if you're a teacher, like you're doing some stuff like you're some nagiging vlogger na. Mind you guys, I'm telling you this one honestly speaking, because the work here as a teacher is not that toxic. When you got home, you just got home. You just you left the work at the school. Okay, when you go to school, that's the moment that you're going to do your job. But when you get home, it's different na, total different na. You will be as you are. Magiging tao ka na talaga. Hindi ka naman sinasabi na hindi ka tao ka sa Philippines. Pero na, 'di ba, from the Philippines na maraming ginagawa yung isang teacher. Tapos dito parang na-shock ako kasi after ko doon sa Pilipinas, nasundan ng pagtuturo ko kaagad dito sa Thailand. Though after this job, one job muna nag-stop muna ako na magturo after 1 year, and then nafi-feel ko na though it pays me a lot yung isa kong job. So I decided na magturo na sa Thailand. So pagpunta ko dito, na-overwhelm na ako. Not overwhelmed with the work, na-overwhelm ako how a teacher in Thailand works, di ba? Sabi ko, oh my goodness, parang ang laki-laki ng time mo, lalo na as a foreigner, because they will not require you to do yung ginagawa ng mga teacher, ng mga Thai teacher. It's like in the Philippines naman yung mga teacher na ginagawa dito. Marami silang ginagawa yung mga Thai teacher. Siyempre, of course, hindi ko naman sinasabi na hindi. Para sa foreigner, as a foreign teacher, English foreign teacher, hindi ka nire-require to do also their job. Kasi iba naman kasi, yung lalo na hindi ka marunong mag-Thai. Kahit yung isa ko marunong siya mag-Thai, hindi lang talaga kami nire-require kasi focus lang kami to teach the conversational communication or yung tinatawag natin na kailangan matutulang yung bata talaga how to communicate. Yan na na-appreciate ko as a teacher. So yung ginagawa ko, katulad nito, si Dino, he invited me again. The first one is when I uploaded, diba? I uploaded the poultry visit, yung poultry na mayroon sila sa bahay lang nila yun ha. Pero napakahaba, napakaluwag, diba? Ngayon naman, sabi ng tatay niya, when father saw it, sabi niya, why don't you invite your teacher to our farm? So grabe, I was really overwhelmed kasi grabe yung pag-ano ni father na na-appreciate nila na may teacher na ganito. Nung una sabi niya, kaya ba talaga? Sabi ko, yes, because I got to learn a lot of stuff. I live like this, in the Philippines. Kasi oh my goodness, dumakogiyap ako habundok, di ba? Habinungtuan. Nawarala talagang binungtuan na amon when my grandfather, natay inyong nanay ninit, they sold it out to their friend na mayroon namang pera-pera before. Pero
before sabi ko kukunin ko yung talaga pag nagkapera na ako, pero I doubt na mangyayari yun. Hindi ko lang alam kung makukuha ko pa talaga yung lupang yun kasi doon talaga kami. Doon ako lumaki, doon natutulog kami, tapos nagtatanim, tapos may lolo Inying, kinukuha niya yung mga hook na ginawa namin, di ba, yung panggal to get a lot of crabs, and I really like that. Parang na-appreciate ko yan, though hindi naman ako na gumagawa nun. Ironic, no? Nandun na ako nakatira sa bundok, doon na ako pero hindi ko talaga nalaman kay Nanay Ninit kasi naman kami nire-require kung paano magtanim. Mayroon yan eh, nakakita ko lang kay Nanay na kailangan pag nagtatanim ka lang ng mais, like may dangkal, kung ilang dangkal yung dapat mong hukayin before mo para magkaroon ng magandang tubo yung yung mais o yung tinatanim mo. Pero hindi ko naranasan kasi sinasama lang naman ako. Minsan nasa bahay ko lang ako, nasa bahay lang ako, nagluluto ko, sinuutos ni Nanay, yun lang, dun kami natutulog. So this one, sabi ko kay Dino, tawa pa ni Dino, tignan, sabi ni Dino sa akin, "Teacher, you go with us." Ayan. Sabi niya na we will go hiking. Pinapapak na ako dyan ng as you can see, ng mosquito. Sabi ni Dino sa akin, "You wear a jacket." I brought a jacket with me. Sabi ko, "No, I will not because it would get me a lot of sweat." Sabi ko, I will be sweaty. Tignan nyo, sabi niya, "No, teacher." Sabi ko, "No, because it will be too hot for me." Ayoko, kaya yun, inaano ako ng mosquito. Pero dito kasi, tumaas muna kami bago namin gawin yung dalawang bagay. Kasi gagawin namin yung supposedly, I mean like, gagawin talaga namin dyan yung pagtatanim ng durian tsaka jackfruit. Yun yung pinakapakinahan. At tsaka, of course, linisan. Again, this ka-turn over lang talaga to sa kanila, na full talaga na sa kanila na to. Kasi yung farm na to, sinanglalang sa kanila ng 300,000 baht. Tapos, nangangailangan daw, like after a year, nangangailangan daw ng pera again yung may-ari. So, bininta na lang sa kanila for 600,000 baht. So, nag-add na lang sila ng another 300,000 baht, which is grab the opportunity because, again, guys, this would be a good investment, diba? The gold and the lupa, the lot or the farm or ano man yan dyan, it will be costly after like 5 to 10 years, magiging appraisal talaga yan, tataas talaga yung magiging value ng mga bagay na to, na which is I am aiming also to get. So after the top, hindi ko na videohan doon sa top, napakaganda. So niyaya na kami na bumaba. I think it's almost 30 minutes na pumunta kami sa taas. Tapos ayan, napababa na kami ng pababa. Ay, nagkaroon din ng bukol yung yung paa kasi yung boots na yan, it don't fit me, you know. Hindi talaga siya nag-fit sa akin kasi yung paa ko, inano ko na lang yan dyan. Parang inano ko na lang na umano sa akin. At saka wala ako dyan, walang sak yung na yan. So pag baba ko, grabe yung bukol, grabe yung maga talaga yung paa ko. So pababa na kami. So nakikita nyo to, ito sinusundan ko, pinauna ko muna siya kasi baka ako madulas. So yun na nga guys, napakalaking opportunity na magkaroon ako talaga ng experience sa mga ganitong bagay. Kahit alam ko naman na sasabihin nyo, parang hindi naman taga-bundok. Yes, taga-bundok naman ako, inaamin ko naman yun. Pero again, hindi ako nagkaroon ng opportunity to learn a lot of stuff about this one, the planting or what, taking care of the farm. Basta dito lang kami nakaukoy, go, kung gipapasugo, so ganito. Pero ang pagtanong talaga, guys, gusto ko talaga itong mabaruan because sooner or later, when I get retired, gusto ko na magkakaroon ako ng farm to at least magtanong ako, takalugaringon nga da, magkamayad akong family, di ba, na will live like this one. So, nag-ano-anay kami, nag-snack nila. Tapos, nangaonanay kami with Dino and the brothers, Dino and sister. So, after this one, nag-decide na kami na
magtanong. So, the first one na itatanong namin sa Dorian, Father brought this one from the market, binili niya to. Sabi niya napakamura lang. Mga pananim dito guys, napakamura lang ha. So, sabi nga ni tatay dyan, like, tinanong kasi siya, Father, how many years you can harvest the fruit of this plant? Sabi niya sa akin, like 10 to 15 years. Sabi ko, oh my goodness, like, I'm sure that I am not here anymore. But I said, but if I will visit, sabi niya sa akin, well, if I will visit daw, we can harvest the fruit of that. Sabi ko, sige, dyan ako sa inyo mag-i-stay. But ang ano ko lang nun, nakaka-overwhelm lang na grabe yung pag-welcome sa akin ng father ni Dino dito. I don't know ano pinagsasabi ni Dino, baka sinabi ata niya na mabait talaga ako, no, which is syempre, di ba? One of my the multiple intelligences na binigay lang sa akin aside sa pagiging talkative, no, yung mahilig ka makipag-socialize. Ito lang sinasabi ko talaga guys, pag maroon ka makisama, mabubuhay ka kahit mag-isa ka, because you will learn how to value the connection. Okay, one of my workmates, yung co-teacher ko, sabi niya sa akin na, why are you fond of having this tie around you na hindi ka naman marunong mag-tie? Diba? Sabi ko sa kanya guys, na how are you going to know the language if you will not involve yourself in a conversation? And one thing, and the best thing, to do that is to have friends. Like, be friends with Thai people. If you will know their culture, if you know the language, if you want to know the language, then have somebody that will teach you. And the best thing guys na matuturuan ka is to speak with them. Kasi pag hindi ka talaga nakipag-usap sa kanila, hindi mo ma-experience talaga, you will not know the language, especially Thai language guys. Super talaga, isa sa pinakamahirap talaga na pag-aralan na lingwahe. Aside from Japanese and Chinese, napakahirap din ng Thai, especially na mayroon silang mga special character. The sound also is different. Alam nyo ba, like there is like a limang sound na mayroon sila. Like for example, the cow, di ba? Ang alam ko lang dyan is yung kanin. Meron din silang color na cow. I don't know if it's cow or cow. Basta ilang beses ko na yan tinuruan. Ilang beses na ako tinuruan dyan nila kung ano ba talaga yung best na pag-pronounce. Pat hindi ko siya talaga matukoy kung nasaan ba yan. Alam ko lang cow, ganun. Pero pag sinasalita mo na talaga, napakahirap. So, paano mo yun malalaman, di ba? Kung hindi ka makikipag-usap talaga. It's like learning English also. You will not know how to speak English if you will not practice it, right? So, the best thing with my friend only is that this friend of mine dito sa Thailand, they are really happy. No? Parang give and take lang. Tinuturuan ko sila ng English. Mag-speak ako ng English. Ito si tatay, he doesn't even know English. Pero, nandito naman si Dino. So, Dino will translate everything for me to tatay. And then, kay tatay naman, papunta sa akin pag na-speak siya. So, nakakaintindi naman siya. Pero yung ginagawa ko ay nag-chunk lang talaga ako ng mga word. Kasi pag nag-speak ka talaga, like a full sentence, they will not understand it. Except Dino. Of course, Dino, some point, sabi nga ni Dino, teacher, I didn't speak the language. I don't use English in a conversation. Not until daw na naging teacher niya ako. Kasi nga, pinipilit ko talaga sila na magsalita with me. Kahit sa kahit na nagtuturo ako, sinasabi ko, pag hindi naiintindihan din, that's the moment na i-chunk ko na lang. So, na-overwhelm ako, napakasaya ko ng puso ko na mayroon akong mga ganitong tao dito na they're really willing to learn and of course to help me
learning their culture, their language. Though napakahirap, pero kailangan nating unawain, kailangan nating gawin. So, basta sinasabi ko sa inyo guys, pag marunong ka lang makisama dito sa Thailand, kahit mag-isa ka lang guys, makakasurvive ka. The first month na nag-stay ako dito, gusto ko talaga like uuwi na talaga ako kasi wala talaga akong kaibigan. Nag-apply ako dito nang walang kaibigan, walang kasiguraduhan. Pero sabi ko, ano man ang magiging ko, kung uuwi ako ng Pinas, though hindi katulad dito na malaki-laki naman talaga yung sahod kung hindi ka talaga breadwinner, the fact na marami kang magagawa, sabi ko, anuin ko na lang, pilitin ko. Tapos yun, nag-start na rin ako makipagsama-sama sa kanila. Sabi ko kay Dino, pag meron kang ginagawa, I am willing to help. So na ko na yung pagiging paragharas, an era also pakabuhi, 'di ba? Nga one of their livelihood is to get rubber sap. So I get to experience that. Pero we're planning kasi usually ginagamit nila, kinukuha nila yung mga rubber sap pag gabi. Sabi ni Dino sa akin, if they will get a rubber sap, they will invite me. Sabi ko, yes, walang problema. So ito dito, I'm a bit off dito kasi ang baho talaga ng, di ba kasi may poultry sila. So yung tae ng rabbit, ginagamit ni tatay as a fertilizer dito. So hindi ko lang pinapakita dyan na grabe, pero hindi na lang umihinga kasi tapos kailangan ko pa talaga siyang hawakan. Pero, hindi naman sa ang nag-arte-arte ako, of course, di ba? Pero to think na tae siya. Pero go lang ako, sabi ko, nandito na ako, di ba? I will get the opportunity na man-learn ko kung paano talaga to gawin. So sabi ko kay Kuya, when we get old, and we will live, I want to live sa bahay na mayroong ganito. So makakapagtanim ako. Mind you guys, ang napakaganda kung meron kang sariling meron kang sariling garden, you will just get yung mga gulay-gulay, yun kasi yung na-after ko eh. Kasi pag tumatanda tayo, yung katawan natin, hindi yan talaga maganda na kumakain na lang tayo ng kung ano-ano lang dyan. Mas maganda yung kakain ka ng mga gulay, prutas. And that's one of my goal in life, na magkaroon talaga ng sarili kong ganito, ng sarili kong farm, sarili kong garden, diba, that will grow root crops. So si tatay dyan, tinutulungan ko yan, like what I have said, na bumili siya ng plant na durian at saka jackfruit. So ito, tinanim namin dito, durian at saka jackfruit. Tapos natapos na rin kami. So I and Dino, pumunta muna kami sa Bahay Kubo, para para uminom at saka at least mag-rest, kasi we will be trying now to use the grass cutter, kasi nagdala sila ng grass cutter. Actually, sa bahay, si Papa, nag-grass cutter din yan sa resort, di ba? Pero hindi ako talaga nag-try na gawin yan because I am so afraid. No, it's scary for me to hold the blade. Diba? Baka tumalsik yan. Kaya nga, tingnan mo, yung iniisip ko parang final destination lang ang peg. Paano kung nagwawasi-wasi-was ako dyan tapos the blade will the blade will detach from the what's it called, from the body. So anong gagawin mo? Like, kaya pinapaalis ko talaga yan dyan sila Dino. Sabi ko, umalis kayo dyan. Sabi ko sa kanya, natatakot ako. So, I think mga 5 minutes lang na ginanong-ganon ko yan. Then, I just drop it and give it to Dino because I want myself to make the manual cutter or the manual cutting of the grass, which is may bulo sila na binigay. Ang kinagandahan ng dito sa bulo na ginagamit nila is it's a long bulo or long para siyang mahaba. Tingnan mo yan. Yan, napakahaba niyan, guys. Hindi mo na kailangan talaga mag-bend ng bed talaga. 'Di ba tayo, mayroon tayong sundang tsaka bulo. Yung sundang natin, yung polo ng sundang o yung polo na matawag dito, 'di ba? Na kawayan la or kahoy la na pera la ito makakaptan la hit imo kabot.
But this one is a long. This one is long one. So, and also, ito yung ginamit namin papunta ng taas. So, it's like a bit like a tungkod na ginagamit. Tapos, pang ganyan, pang wasiwas. Di ba? Pwede mo siyang ano mo siya, iwasiwas dyan. Pinaputol-putol ko yun na para ba talaga akong professional na ganito. Sabi ko kay tatay, it's a banana. So, bakit hindi natin itong, let it grow? Sabi niya, no, it's just a lot of seeds daw na hindi daw yan pwede makain. No, sabi ko naman, di ba sa Pinas kinakain to? Meron tayo nitong pakol ba tawag ito? Na sabi ko, sige, kasi si tatay naman yan. Ayan, pinagharas-haras ko na lang ito dito. Natatakot din ako kasi dito sa Thailand, yung mga snake din, pinapabayaan nila. Sabi ko nga, bakit dito sa Thailand, pinapabayaan yung mga snake? Sabi nila, as long as hindi mo naman sinasaktan, hindi ka naman kakagatin. Oh my goodness, like, I don't want, of course, to... pag nakita yan, sabi ko, pag nakita yan sa Pinas, papatayin talaga yan, di ba? Kahit hindi ka man kakagat, parang dadaan lang yan, or ano lang sa bahay, dadaan, papatayin yan kaagad. Sabi ko sa kanila. Pero sabi nila dito, kaya natatakot ako dyan, baka may sumulpot lang dyan na parang ahas-ahas. Oh my goodness. Pero, siguro mga ilang minuto lang kami dito kasi magdadapit hapon na talaga. Hapon na talaga, magdadapit gabi na. Dito sa Thailand kasi, yung pinakagabi-gabihan talaga dito is 7. Pag 5 and 6 talaga, may araw pa yan. Yung 7 talaga, like madilim na. Katulad sa Pilipinas na pag 6, wala na, diba? Madilim na talaga. So, ito yung buong naming nalinis. Like that, as you can see. So, sabi ni tatay, umuwi na kami. Next time, yan, puputulin daw yan. So, sabi ko nga, putulin na lang. So, ito na kami. Pauwi na rin kami. Kasi tapos na talaga. So, I think maraming salamat sa pakikinig, guys. Kahit hindi naman kayo full or avid na ako na listener, it's okay. As long as I have this one, like what I have said, para may souvenir ako sa pag-alis ko dito sa Thailand. And then, thank you so much, guys. Kung nandito pa kayo sa katapusan na to, please like and share. Kung hindi naman, wag na lang mag-iwan ng bakas, just like na lang. Maraming salamat, guys. I am praying wherever you are. I am praying for your safety and for your happiness also. God bless and thank you so much, guys.